Pag-aral ng Bantayan. MJ Tanong Iltisagot. Hulyo 6 12, 2026. Tema, MJ Prinsipyo ng Biblia. Bakit mahalaga Yenji MJ IT? Sa artikulong ito, ipapaliwanag natin kung ano ang mga prinsipyo at kung paano natin matutukoy ang mga ito kapag binabasa natin ang Biblia. Simulan na natin. Tanong 1 12. A. Bakit matatawag na isang sinaunang aklat ang Biblia? B. Bakit mahalaga pa rin ang Biblia ngayon? Sagot. A. Ang Biblia ay matatawag na isang sinaunang aklat dahil ang pagsulat nito ay nagsimula mga 3,500 taon na ang nakalilipas at natapos halos 2,000 taon na ang nakalilipas. B. Ang Biblia ay mahalaga pa rin ngayon dahil ang mensahe nito ay nagmula kay Jehovah, ang pinakamatalinong lumikha, at naglalaman ito ng mga prinsipyong walang kupas na naangkop sa mga tao sa bawat panahon. Ang patnubay nito ay tumutulong sa mga tao na matagumpay na harapin ang mga modernong hamon at gumawa ng matatalinong desisyon sa buhay. Tanong 3. Anong mga tanong ang sasagutin sa artikulong ito? Sagot. Sasagutin ng artikulong ito ang 3 mahahalagang tanong. Ano ang mga prinsipyo ng Biblia? Bakit mahalaga ang mga ito para sa atin ngayon? At paano natin matutukoy ang mga ito kapag nagbabasa ng Biblia? Ipapakita rin nito kung paano itinatampok ng mga turo ni Jesus ang kahalagahan ng paglalapat ng mga prinsipyo ng Biblia sa ating buhay. Tanong 4. Ano ang mga prinsipyo ng Biblia? Sagot. Ang mga prinsipyo ng Biblia ay mga pangunahing katotohanan na bumubuo sa pundasyon ng mga batas ni Jehovah. Sinasalamin nito ang pag-isip ni Jehovah at isinisiwalat ang mga dahilan sa likod ng kanyang mga batas. Bagamat maaring ilapat ang mga partikular na batas sa mga partikular na sitwasyon o yugto ng panahon, ang mga prinsipyo ng Biblia ay walang hanggan at maaring ilapat sa maraming iba't ibang mga pangyayari. Dahil sinasalamin nito ang hindi nagbabagong mga pamantayan ni Jehovah, hindi ito kailanman nalalaos. Tanong 5. Paano natin may lalarawan ang pagkakaiba sa pagitan ng mga batas at mga prinsipyo? Tingnan din ang mga larawan. Sagot. Ang pagkakaiba sa pagitan ng mga batas at mga prinsipyo ay maaring ilarawan sa pamamagitan ng pagsasabi ng isang magulang sa isang batang anak, huwag hawakan ang kalan. Iyon ay isang partikular na batas o utos. Ang prinsipyo sa likod nito ay iwasan ang paghawak sa mga mainit na bagay na maaring magdulot ng pinsala. Habang lumalaki ang bata, maaring magbago ang partikular na tuntunin dahil maaring kailanganin niyang gamitin ang kalan. Ngunit ang prinsipyo ng pag-iwas sa pinsala mula sa mga mainit na bagay ay nananatiling pareho. Gayon din, ang mga prinsipyo ng Biblia ay walang kupas at maaring ilapat sa maraming sitwasyon, kahit na ang mga partikular na batas ay maaring hindi direktang naangkop. Tanong 6. A. Ano ang inilalaan sa atin ni Jehovah sa kanyang salita? Sagot. Si Jehovah ay nagbibigay ng parehong mga partikular na batas at mga walang kupas na prinsipyo ng Biblia sa kanyang salita. Ginagabayan tayo nito sa maraming aspeto ng buhay, na tumutulong sa atin na maiwasan ang panganib, gumawa ng matatalinong desisyon, at gawin ang tama kahit sa mga sitwasyon kung saan maaring walang partikular na batas. Tanong 6b. Paano tayo binibigyang dangal ni Jehovah? Sagot. Binibigyan tayo ni Jehovah ng dangal sa pamamagitan ng pagtulong sa atin na maunawaan ang mga prinsipyo sa likod ng kanyang mga batas at pagbibigay sa atin ng kalayaan na gumawa ng sarili nating mga desisyon batay sa mga prinsipyong yon. Nagbibigay ito sa atin ng pagkakataong ipakita ang ating pag-ibig kay Jehovah at ang ating pagpapahalaga sa kanyang mga pamantayan sa pamamagitan ng pagpili na gawin ang tama mula sa puso. Tanong 7. Paano natin may lalarawan ang kahalagahan ng mga prinsipyo ng Biblia? Tingnan din ang larawan. Sagot. Ang kahalagahan ng mga prinsipyo ng Biblia ay maaring ilarawan sa pamamagitan ng mga karatula sa kalsada. Ang ilang mga karatula ay nagsasaad ng mga partikular na batas, tulad ng mga limitasyon sa bilis o mga karatula sa paghinto, habang ang iba ay nagbabala sa mga driver tungkol sa mga potensyal na panganib sa hinaharap. Ang isang matalinong driver ay gumagamit ng mahusay na pagpapasya at inaayos ang kanyang pagmamaneho upang maiwasan ang panganib kahit na walang espesipikong batas na nilalabag. Sa katulad na paraan, sinusunod ng mga Kristiyano ang mga batas ng Diyos at inilalapat din ang mga prinsipyo ng Biblia upang maiwasan ang mga sitwasyon na maaring humantong sa paggawa ng mali. Sa pamamagitan ng paggamit ng mahusay na pagpapasya at pagsunod sa patnubay ni Jehovah,
pinoprotektahan nila ang kanilang sarili sa espiritual at nakakadawa na matatalinong desisyon sa pang-araw-araw na buhay. Tanong 8. Gaya ng nabanggit sa Roma 12, 1, 2, ano ang maaring sanayin sa atin ng ating paghahanap sa mga prinsipyo ng Biblia? Sagot. Ang ating paghahanap sa mga prinsipyo ng Biblia ay maaring sanayin tayo na maunawaan ang pag-isip ni Jehovah at malinang ang ating kakayahang mga tuwiran. Sa pamamagitan ng paghahanap sa mga aral at prinsipyong matatagpuan sa kasulatan, natututuhan natin kung paano tinitingnan ni Jehovah ang mga bagay-bagay at kung paano ilalapat ang kanyang patnubay sa ating buhay. Nakakatulong ito sa atin na patunayan sa ating sarili kung ano ang mabuti, kaya-aya, at sakdal na kalooban ni Jehovah at gumawa ng mga desisyong nakalulugod sa kanya. Tanong 9. Ano pang karagdagang benepisyo ang makukuha natin sa pamumuhay ayon sa mga prinsipyo ng Biblia? Hebreo 5:13, 14 na. Sagot. Ang pamumuhay ayon sa mga prinsipyo ng Biblia ay nakakatulong sa atin na maging may gulang na mga Kristiyano. Habang natututo tayong gumawa ng mga desisyon batay sa kaisipan ni Jehovah sa halip na umasa lamang sa mga espesipikong tuntunin, lumalakas ang ating kaugnayan sa Kanya. Nahuhubag natin ang ating kakayahan sa pag-unawa, nakakadawa na matatalinong pagpili, at naipapakita natin na mahal natin si Jehovah at nais natin siyang palugdan. Ang pagkamaygulang na ito ay nagdudulot ng kadalakan kay Jehovah dahil ipinapakita nito na naglilingkod tayo sa Kanya mula sa puso. Tanong 1-0. Paano natin matutukoy ang mga prinsipyo ng Biblia? Sagot. Matutukoy natin ang mga prinsipyo ng Biblia sa pamamagitan ng paghahanap sa mga aral at dahilan sa likod ng mga batas ni Jehovah at mga ulat na nakatala sa kasulatan. Sa pamamagitan na may pananalangin pag-aral ng salita ng Diyos at pagtatanong ng mga tanong tulad ng, bakit ibinigay ni Jehovah ang batas na ito? O, ano ang itinuturo ng ulat na ito tungkol sa kaisipan ni Jehovah? Nagkakaroon tayo ng kaunawaan sa kanyang mga pamantayan at damdamin. Ang pag-unawa sa mga prinsipyong ito ay tumutulong sa atin na gumawa ng matatalinong desisyon na kasuwato ng kay Jehovah. Kalooban ng Diyos at pinatitibay ang ating kaugnayan sa Kanya. Tanong 11. Sa anong paraan ipinakita sa atin ni Jesus kung paano matutukoy ang mga prinsipyo ng Biblia sa Kanyang sermon sa bandok? Tingnan din ang larawan. Sagot. Sa sermon sa bandok, ipinakita ni Jesus kung paano matutukoy ang mga prinsipyo ng Biblia sa pamamagitan ng paglampas sa kautusan mismo at pagpapaliwanag sa kaisipan sa likod nito. Una niyang binanggit ang isang utos at pagkatapos ay isiniwalat ang prinsipyo sa likod nito, na tinutulungan ang kanyang mga tagapakinig na maunawaan ang pananaw ni Jehovah. Itinuturo nito sa atin na suriin ng mas malalim ang mga batas ng Biblia, bulay-bulayin ang mga prinsipyo sa likod ng mga ito, at ilapat ang mga prinsipyong iyon sa ating sariling buhay ngayon. Tanong 12. Ano ang isang prinsipyo sa likod ng batas na nakasaad sa Mateo 5:21, 22? Sagot. Ang isang prinsipyo sa likod ng batas na, huwag kang papatay, ay hindi sinasang-ayunan ni Jehovah ang anumang anyo ng puot. Kabilang dito ang mga kaisipang puno ng puot, galit na mga salita, o mga kilos na puno ng galit sa iba. Ipinakita ni Jesus na kahit ang patuloy na galit o mapang-abusong pananalita sa isang kapatid ay lumalabag sa diwa ng batas na iyon, dahil ang mga ganitong saloobin ay maaring humantong sa malubhang pagkakasala tulad ng pagpatay. Tanong 13. Paano natin may lalapat ang prinsipyong matatagpuan sa Mateo 5:21, 22 sa ating buhay? Tingnan din ang larawan. Sagot. Maaari nating ilapat ang prinsipyong ito sa pamamagitan ng pag-iwas sa anumang uri ng puot, hinanakit, o sama ng loob sa ating puso. Nangangahulugan ito na hindi natin hahayaang lumago ang galit at maging mapaminsalang pananalita o kilos, kabilang ang tsismis, paninirang puri, o anumang komunikasyon na nakakasira sa reputasyon ng iba. Kahit na gumagamit ng mga modernong kadamitan tulad ng social media, dapat tayong maging maingat na huwag makisali sa anumang bagay na nagpapakita ng puot o maaring makapinsala sa iba, dahil kasama sa pamantayan ni Jehovah ang ating mga inisip, salita, at motibo. Tanong 14 na. Ano ang prinsipyo sa likod ng batas na nakasaad sa Mateo 5:27, 28? Sagot. Ang prinsipyo sa likod ng utos na, huwag kang mangangalunya, ay hindi lamang sinasang-ayunan ni Jehovah ang mga immoral na gawain, kundi pati na rin ang mga immoral na kaisipan at pagnanasa na maaring humantong sa paggawa na mali.
Ipinakita ni Jesus na ang pagpapahintulot sa hindi wastong pagnanasa na lumago sa puso ay isang malubhang paglabag na sa mga pamantayan ni Jehovah. Sa makatuwid, dapat maingat na bantayan ng mga Kristiyano ang kanilang mga kaisipan at iwasan ang anumang bagay na maaring humantong sa sexual na imoralidad, sila man ay may asawa o walang asawa. Tanong 15. Paano may lalapat ngayon ang prinsipyong matatagpuan sa Mateo 5:27 minuto, 28? Sagot. Maaari nating ilapat ang prinsipyong ito sa pamamagitan na maingat na pagbabantay sa ating mga inisip at pag-iwas sa anumang bagay na maaring pumukaw ng immoral na mga pagnanasa. Kabilang dito ang pagtanggi sa lahat ng uri ng pornografya at hindi pagbibigay katwiran sa pagkakalantad sa anumang uri ng immoral na nilalaman. Nangangahulugan din ito ng pag-iwas sa mga aktibidad tulad ng sexting o anumang pag-uugali na nagtataguyod ng sexual na immoralidad. Sa paggawa nito, may asawa man o wala, pinoprotektahan ng mga Kristiyano ang kanilang konsensya, nananatiling tapat sa mga pamantayan ni Jehovah, at iniwasan ang mga kilos na maaring makasira sa kanilang relasyon sa Kanya at sa iba. Tanong 16 na. Ano ang prinsipyo sa likod ng batas na nakasaad sa Mateo 5:43 minuto, 44? Sagot. Ang prinsipyo sa likod ng utos na, ibigin ang iyong kapwa, ay nais ni Jehovah na ang kanyang mga lingkod ay magpakita ng pagmamahal sa lahat ng tao, hindi lamang sa mga malalapit sa kanila o sa mga taong mabait sa kanila. Itinuwid ni Jesus ang maling ideya na katanggap-tanggap ang pagkamuhi sa mga kaway at ipinakita na ang pamantayan ni Jehovah sa pag-ibig ay malawak at walang kinikilingan. Inaasahan na ang mga Kristiyano ay magpapakita ng pag-ibig ni Jehovah sa pamamagitan ng pagtreto sa lahat bilang kanilang kapwa, anuman ang pinagmulan o nasyonalidad. Tanong 17. Ano ang benepisyo ng pagkakapit ng prinsipyong matatagpuan sa Mateo 5:43 minuto, 44 sa ating buhay? Sagot. Ang pagkakapit ng prinsipyo ng pagmamahal sa ating kapwa ay tumutulong sa atin na manatiling neutral sa mga alitan sa mundong ito at maiwasan ang pagsali sa mga digmaan. Nagbibigay daan din ito sa atin na makitungo ng mabait sa mga tao anuman ang kanilang lahi, bansa o relihiyon. Bukod pa rito, nakakatulong ito sa atin na patawarin ang iba na maaring nagkasala sa atin o sa ating mga mahal sa buhay, sa gayon ay nagtataguyod ng kapayapaan, pagkakaisa, at isang malinis na budhi sa harap ni Jehovah. Tanong 18. Ano ang dapat nating maging determinado na gawin? Sagot. Dapat tayong maging determinado na matutunan at ikapit ang mga prinsipyo ng Biblia upang makagawa tayo ng mga desisyon na naayon sa kalooban ni Jehovah. Kabilang dito ang pagpapaunlad ng espiritual na pagkamaygulang at pagpapahintulot sa ating pag-ibig kay Jehovah, hindi sa takot sa parusa, na gumabay sa ating mga pagpili sa buhay. Tanong 18. Ano ang tatalakayin natin sa susunod na artikulo? Sagot. Tatalakayin sa susunod na artikulo ang kaloob na budhi at kung paano ito makakatulong sa atin sa paggawa ng mga desisyong nakalulugod kay Jehovah. Paano sa sagot? Ano ang prinsipyo ng Biblia? Ang prinsipyo ng Biblia ay isang pangunahing katotohanan sa salita ng Diyos na nagsisiwalat ng pag-iisip ni Jehovah at bumubuo ng pundasyon sa likod ng kanyang mga batas. Nakakatulong ito sa atin na maunawaan hindi lamang kung ano ang hinihiling ni Jehovah, kundi kung bakit niya ito hinihiling, at maaari nitong gabayan ang ating mga desisyon sa maraming iba't ibang sitwasyon. Paano nayiba ang mga prinsipyo sa mga batas? Ang mga batas ay mga espesipikong utos na naangkop sa mga partikular na kilos o sitwasyon, habang ang mga prinsipyo ay mas malawak at walang kupas na mga katotohanan na maaring ilapat sa maraming iba't ibang mga pangyayari. Ang isang batas ay maaring tumutugon sa isang partikular na pag-uugali, ngunit ang isang prinsipyo ay nagpapaliwanag sa pinagbabatayang pag-isip sa likod ng batas na iyon at tumutulong na gabayan ang mga desisyon kahit na walang partikular na batas na nakasaad. Ano ang mga ilan sa mga prinsipyong itinuro ni Jesus sa Sermon sa Bandok? Sa Sermon sa Bandok, itinuro ni Jesus ang mga prinsipyong tulad ng pagkontrol sa galit at pag-iwas sa puot, hindi lamang ang pagpigil sa pagpatay, pagbabantay sa ating mga inisip at pagnanasa upang maiwasan ang sexual na immoralidad, hindi lamang ang pag-iwas sa pangangalunya, at pagpapakita ng pagmamahal sa lahat ng tao, kabilang na ang mga maaring sumasalungat sa atin. Binibigyang din ng mga prinsipyong ito na si Jehovah ay hindi lamang nagmamalasakit sa mga kilos, kundi pati na rin sa mga saloobin, kaisipan, at motibo. Salamat sa panonood.